Hi guys, kumusta araw niyo? Pasensya na pala, medyo iba ang boses natin ngayon kasi may ubo po. Matagal na pala ang video na to, last week pa. Pero ngayon ko lang siya nagawa ng voice over. Medyo kaya-kaya na kasi ng aking katawan na kumilos. 5 days na pala ako laging nakahiga at nagkasakit. Meron kasi akong ubo, tapos trangkaso at hindi pa nga ako nakaligo hanggang ngayon. Bali dito pala sa video na to ay inalis ko yung mga gamit sa ilalim ng lamesa. Inisip ko kasing linisan at walisan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, mga 2 taon na to na hindi ko siya na linisan ulit. Busy kasi ako lagi nung mga time na may trabaho pa ako at laging pagod. Kaya hindi ko siya nagawa na linisan ulit. At nang huminto ako sa trabaho, umuwi naman ako ng probinsya at nagbakasyon. Kaya wala talagang linis na nangyayari ulit. Kaya ang naisip ko dito, dahil puro naman laruan yung nakalagay sa container, ay ilipat ko na lang sila sa malaking plastic at pag-isahin. Basta gawan ko siya ng paraan para uunti na lang tingnan. Hindi ko kasi siya maisama sa araw-araw kong pagwawalis. Itong ilalim ng table na to. Ang dami kasing gamit, ang hirap maglipat. Alam mo yung kailangan mo silang ilipat isa-isa lahat para mawalisan. Tapos lipat naman pabalik sa pwesto nila. Alam mo yun, napaka-hassle. At pagkatapos ko pala ditong maglinis, kinagabihan, nagworsen yung ubo ko. Dahil na 5 days akong nakahilata at nagkasakit. Dahil siguro sa alikabok at natuyuan ng pawis yung likod ko. Hinintay ko pa kasing matapos ako niyan bago ako magbihis ng damit. Kahit alam kong basa na ako sa pawis. Kaya kinagabihan hindi ako pinatulog ng ubo ko. Iwan ko ba ngayon na nagkaedad ako, yung ubo ko parang hika na. Kaya pinakaayaw ko talaga yung dapuan ng ubo. Ito kasing ubo ko ay nakuha ko sa pamangkin ko. Nung nagpunta kasi ako ng QC, yung isang anak ng kapatid ko ay nagkaroon ng ubo. Uso kasi sakit doon, ubo at sipon. Kaya ako ayan, nahawa kaagad. Ganon daw kasi kapag acidic, mabilis mahawaan ng sakit. Ito palang mga laruan na niligpit ko dito ay laruan ito ng pamangkin ko. Ang dami niya kasing laruan nung maliit pa siya. Ngayon dalaga na siya kaya pwede na to itago. Wala din naman siyang kapatid at wala din naman sila dito. Kung sakali mang may kapatid siyang maliit. Habang nagliligpit pala ako dito ng mga laruan, naisip ko, wala man lang ako ni isa nito nung maliit pa ako. Pero sobra ko namang na-enjoy yung kabataan ko. Grabe yung mga nilaro namin ng kapatid ko at mga kaibigan. May tago-taguan, bate-kubre, bahay-bahayan, baril-barilan, tumbang preso, sud-sud, skipping rope. Basta lahat na ata ng laro na namin. Halos lahat ata ng nilaro namin ay sa labas ng bahay. Ang nilaro lang namin sa loob ng bahay ay sungka, tsaka yung dampa. Hindi ko alam kung anong tawag niyan sa Tagalog na laro. Basta rubber band ang gamit, tapos pahanginan ng 2 kamay mo. Yung pagdikitin mo yung 2 kamay mo, tapos idampa. Tapos may line pa. Tapos itawid mo yung rubber band sa line na yun nang hindi sila magkapares. Kung magawa mo yun lahat, panalo ka. Basta dampa, yun na yun. Iilan lang nagawa namin na laro sa loob ng bahay. Nagawa lang namin ang mga laro sa loob ng bahay mostly kapag tag-ulan. Sa labas kasi talaga namin na-enjoy ang laro. Balik natin ang kwento dito sa aking video. Grabe tong mga sling bag ng pinsan ko na nasira na. Yung iba na nga tuklap na. Hindi ko alam kung ilang taon na sila simula nung umalis dito sa bahay nila. Simula ata nung umalis sila sa bahay na to ang pagtago nito. Tapos di na naggalaw ulit. Kaya ganito yung nangyari. Iwan ko ba kapag yung gamit ay di mo ginagamit ay lalong nasisira. Kaya kung may mga gamit kayong nakatago, silip-silipin nyo din. At gamitin nyo na kaysa di mapakinabangan. Sayang naman, lalo na kung mahal yan. Pwede rin naman, bigay nyo na lang sa akin. Sige na, babay na talaga at ako'y napapagod na. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood.